Hi guys, welcome po sa aking channel. Hill Bautista po yun sa YouTube channel. Okay? And welcome to my vlog. And today's vlog po, parang continuation lang po ito sa vlog ko kahapon patungkol doon sa budget hearing para sa Office of the Vice President po. Okay? Now, before going to that topic guys, gusto po lang o nice ko lang ipaalam po sa inyo, update lang po, ngayon lang umaga po, no? Lumabas na yung news na inapprove na ng House Committee on Appropriations yung budget po para sa Office of the Vice President. Okay? Now, yung hinihingi ho ng Vice Presidente doon sa budget hearing na 2 billion pesos, hindi nangyari yon. Okay? Tinapyasan po ng House of Committee on Appropriations po yung budget na hinihingi po ni Vice President Sara. From 2 billion pesos, nasa 700 million pesos na lang po ang inapprove ng House Committee on Appropriations. Okay? Pero para sa akin, okay lang yun. No? Para kay Vice Presidente, okay lang din yun. Kayang magtrabaho ng Vice Presidente na kahit na walang budget. No? Okay? Sabi nga ng Vice Presidente doon sa interview, na-anticipate na nila yun eh. Kung hindi man tapyasan yung budget na hinihingi nila, may possibility na tanggalan talaga sila ng budget. Buti na lang, may natirang 700 million pesos na budget ngayon para sa 2025. Ano ho? Now, dito po tayo guys sa issue po ng satellite offices po. Kasi ganito po 'yon, no? Nasa radar kasi ng Office of the Vice President yung planong tanggalin itong satellite offices. Okay? Ng Office of the Vice President kasi ang sabi ho magasto daw no? Tsaka yung mga services na ino-offer ho ng Vice President, duplication na daw 'yon, no? Doon sa mga services na pinibigay ho ng mga concerned agencies, no, ng gobyerno. Okay? Now, nakita ko ngayong morning yung post ho ng Tingog Party Lists. Doon po sa post ho nila, parang kinukumpara kasi nila yung satellite offices ho ng Office of the Vice President at ng Tingog, no? Kinukumpara din nila yung gastos, guys, no? Yung gastos. Kasi ang sabi ho doon sa post ng Tingog Party List na ang Office of the Vice President daw ay gumagastos ng 53 million pesos, no? Para lang sa rental, guys, no? Unlike doon sa Tingog Party Lists, ni piso, walang gastos daw yon. Walang government funds, walang public funds. So ibig sabihin ba na lahat ba yung mga rentals doon sa mga offices nila? Kasi mayroon 137 satellite offices ang Tingog Party List, no? Based doon sa post nila. While 12 lang yung Office of the Vice President. So ang tanong ko diyan is yung 137 satellite offices ba ng Tingog Party List, libre lahat yon? Kasi sabi nila walang kahit piso, walang gastos yung gobyerno doon eh. So ibig sabihin libre yon. Okay? Kung libre yon o kung hindi libre yon, ibig sabihin may ibang nagbayad doon. Hindi ako naniniwala guys, o hindi ako maniniwala na ang magbayad doon sa mga rentals ay own pocket from the representative of Tingog Party List. Hindi ako maniniwala doon. Okay? Kung hindi man gumastos yung gobyerno doon sa mga rentals ng kanilang satellite offices, ibig sabihin yan, may nagbayad. Or pwedeng nilibre na lang. May mga taong na magandang loob doon sa Tingog Party List para hindi na magbayad doon sa kanilang opisina, no? Nirerentahang opisina sa iba't ibang dako ng Pilipinas, no? Pero wag namang ikumpara yung sa Office of the Vice President. Kahit na gumastos yung Office of the Vice President ng 53 million pesos, justified man din yun. At kailangan yun. Bakit? Kasi opisina ng Vice Presidente yun eh. Okay? Hindi pwede naiasan ng gobyerno ang gastos ng renta doon sa Office of the Vice President sa mga pribado or personal pocket ng Vice Presidente. Hindi yun. Dapat ang gagastos talaga nun is ang gobyerno. No?
dapat maglaan kasi ng pera ang gobyerno para doon. Okay? Elected yan siya ng taong bayan eh. Hindi lang isang district, buong Pilipinas yun guys. Okay? Ang nakaupo doon sa Office of the Vice President, pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. So natural, nanggagastos sa mga programa, sa trabaho at sa mga staff ng Vice President ay ang gobyerno. Okay? Kasali na yung office nila. Okay? Ang gobyerno. Ngayon, kini-question nila bakit maraming satellite offices. Yung presidente nga, isang office lang yun eh. Nasa Malacanang lang eh. Diba? O bakit question nila yan? Isa lang yung sagot dyan para hindi na mahirapan ang mga tao na pumunta sa opisina ng Vice Presidente sa Maynila. Para mapalapit din ng Vice Presidente ang kanyang opisina doon sa mga tao. Mantakin mo guys, tingnan mo. Kung taga Mindanao, humingi ng tulong, assistance mula sa Office of the Vice President. Yung office niya nasa Maynila. Kailangan pa niyang maghanap ng pamasahe para sa barko o sa eroplano. 'Di ba? Kailangan pa rin pumunta ng Maynila. Okay? 'Di ba impractical na masyado? Tapos, 'di ba? Tapos ang maibigay lang ng Office of the Vice President, since marami lahat o hindi pwedeng isang tao lang dapat bigyan kasi marami, maibibigay lang sa kanya is 10,000 pesos or 5,000 pesos, tapos gagastos siya ng plete papuntang Maynila. Impractical yun guys, at saka illogical yun, di ba? So kaya nga ginastusan nila, kaya ginastusan nila ang lagay ng mga satellite offices para hindi na mahirapan yung tao. Okay? Yun lang yun. Wala nang iba. Tsaka bakit may kumpara yun sa Tingog Party List? Again, hindi siya comparable guys. Kasi yung Tingog Party List, okay lang yun. Kung may magandang loob na magbigay ng magbigay ng donation sa kanila. Pero hindi pwedeng iasa sa Office of the Vice President yung programa niya, yung trabaho niya, yung rental ng offices niya doon sa donations. Mahiya naman yung Office of the Vice President. Saka mahiya naman si Vice Presidente noon, di ba? Hindi ganoon eh. So kailangan gastusan talaga 'yon. Kailangan gastusan ng gobyerno. So, it doesn't matter kung gagastos man siya ng 53 million pesos. Nararapat 'yun siya, no? Ganun 'yun. So, hindi ko kasi lubos na maisip bakit kinumpara eh. No? Iba yung party list, iba yung opisina ng Vice Presidente. Diba? Kasi kahit na balik-balik ta rin natin yung mundo guys. Okay? Yung party list, kung tanggalin yan sa yung party list system, mawala na yan. Halimbawa, tanggalin yung party list system, mawala na yan. Pero yung opisina ng Vice President, hindi pwedeng tanggalin yun. Kasi nasa Constitution yun. Okay? Ganun lang yun. So, hindi dapat nila ikumpara yun. Gumastos man ang Office of the Vice President ng 53 million pesos, nararapat yun. Okay? Kung hindi man gumastos yung Tingog Party List, kahit piso, mula sa kaban ng gobyerno, okay? Ang sabi niya, wala daw eh, pero I don't believe, no? Okay? Well and good. At least, menos gastos yung gobyerno, di ba? Well and good. So, yun lang po, guys, no? Yun lang po ang gusto kong idiin. No? Kasi, kaya ako nag-react. Kasi hindi dapat i-compare mo eh, no? Hindi mo dapat i-compare yung opisina ng President or Vice President at ng isang party list. Magkaiba yun. Tsaka malayong ang agwat nun. Ang difference nun, di ba? So yun lang po. Maraming salamat po sa mga lahat ng sumubaybay at lahat pong nanonood po sa aking video. Thank you very much and God bless po sa ating lahat.